tumira ka doon, ikaw ang swerte doon. That's the picture you're painting me right now. Ang tsaga-tsaga ko sa'yo, Rose, because I'm trying to crack you. Di ba? Dahil merong mali. I wasn't there. I was just listening sa'yo. And you were crying so much. And you were crying so much. Wala nga po. Congratulations, Rose. You're out of the hell. You should not cry. And I have a question. Ba't ka umiyak? You should be glad. You should be glad na wala ka na doon. Pero umiyak ka eh. Bakit kaya? Dahil nawala sa akin yung taong pinakamamahal ko. Nang walang dahilan? Rose, eto ang kinikwento mo sa akin for more than an hour. Umiiyak ako, Papa Jack, dahil nagkahiwalay kami na hindi niya alam ang tunay na dahilan na ang pinakinggan lang niya is yung family niya. Na ako, hindi niya ako binigyan ng pagkakataong magpalala. You were with him for more than 5 years. Hindi kaya ang kinuwento ng nanay niya sa kanya is just a confirmation of what you already know nung nasa abroad pa kayo? Marami akong hindi alam sa kung ano sinabi ng pamilya niya, Papa Jack. At hindi niya yung sinabi sa akin kung ano man yung mga nalaman niya. Basta na lang niya ikinat. Di ba dapat kilala ka niya? Yun na nga eh. Dapat kilala niya ako. Pero bakit gano'n na lang kadali nang gusto na lang siya naniwala na dahil ba nanay niya yun? Dahil ba pamilya niya yun? Yes. Rose, yes. Okay, nakuha ko na yung punto. That's not the point. The point here, it's impossible, imposible na ayaw sa'yo ng buong angkan because of no reason at all. There must be a reason. There must be a reason. There must be a reason. May dahilan. May dahilan. Maaaring may dahilan nga. Hindi maaari. It's not even possible. There is. Wala akong alam yan. Ano po ba sasabihin ko? I don't know. Rose, Hindi ko nga po alam. Hindi ko nga po talaga alam. Hindi ako mahirapan ng ganito katagal kung alam ko dahilan at yun ang gusto ko rin malaman mula sa kanya, Papa Jack. Then you should not cry. Ba't ka umiiyak? Bakit ka umiiyak? Bakit ka umiiyak? Ang hirap iwanan yung taong minahal mo nang hindi mo alam ang dahilan. Bakit? Sa malaking bakit? Papa Jack, sabi dito, pakitanong po kung anong good side ng family ng guy. Ano daw ang good side ng family ng guy? Ano ang good side ng family ng guy? Sa mother lang naman po eh. Sa mother lang naman po, pero sa mga kapatid, wala naman po akong masabi. Naging mabuti naman po yung basta nanay lang po. Siyempre yung mother niya yung Papa Jack. Siyempre yun lang po talagang pakikinggan niya, di po ba? Ewan ko. Kasunod mo po. Hindi ko alam talaga ano Papa Jack. Hindi ko alam. Pero okay lang kung hindi niyo po ako mapayuwasan. No, Rose. Okay lang po sa akin yun. Ganito, may nag-text dito. Don't be harsh to her, Papa Jack. When someone thinks she's perfect, wala tayong magagawa to change her. Because she thinks na napakabuti niya. Alright, ganito, Rose, well, I think, talking to you for more than 90 minutes, diba, it's a realization, mga kaibigan, na you can always give advice over the phone. You should see the person, or maybe I should send someone to investigate his family. You know, Rose, I apologize big time for being harsh to you because you're so perfect. Hindi ko alam kung after ng usapan natin, may sarcasm, di ba will sink sa iyo, mag-sink in sa iyo, and you will realize finally what I'm trying to tell you. Rose, you're so good as a person. You're so perfect as a partner. You're so nice as a family member. That's the picture that you have. You should do my job. I should quit this. Because you're very balanced. Magre-resign ako, dapat ikaw na may trabaho nito. Ganyan kakabuting tao.
I've been talking to you for 90 minutes now. And you have this tendency to prove yourself na lagi kang tama. And you don't get it. Wala ka namang ginawang masama ngayon, Gabby Rose, sa akin. Pero pinaramdam mo sa akin na sobrang swerte kung kausap kita because you're perfect. And they've been together, diba itong family na to, kasama mo sila sa bahay for 6 months. Imagine how they feel about you. Umiiyak ka nga, Gabby Rose. Dapat kinampihan kita. You're a girl, I'm a guy. I should comfort you. Pero hindi. Matatapos ang usapan na to na ang tingin mo sarili mo kinawawakan, you're so perfect and you don't deserve it. Matatapos ang usapan na to, I doubt so much of the things that you told me. Maybe you did not lie to me, but there's a lot of things you did not tell me. Or maybe I was just wrong. If you are that good person, Rose, alright? At alam nung lalaki yon, for 5 years kayo magkasama, ba't kanya iiwanan for 6 months na wala ka sa tabi niya? That's the question we can never answer tonight. Diba? Papa Jack, pakitanong naman kung bakit niya mahal yung mother ng guy kung di naman pala siya tinuring ng maayos. Tama. Bakit mo nga pala mahal? Dahil sa mga ginawa ko. Lagi ko na lang iniisip kasi na kahit ganun yung mother niya, parang tinitingnan ko na lang ngayon ng mama ko. Kaya natakpan yung mga hindi magandang. So you love him because you want to love. You love her because you want to love her, not because mabuti siyang tao. Nang wala siyang ginagawa mabuti sa'yo. Gusto mo lang. Requirement to eh. Nanay ito ng boyfriend ko, dapat love ko to. Ganun lang ba yun? Anyway, that's very insignificant. Mga kaibigan, Friday morning, July 1, first day of the month mo ngayon, pagpatak, bago lumipas ang June hanggang mag-July, kausap kita. And this is the day I talk to someone as perfect as you. And if I prove myself big time that I'm wrong, I cannot give good advice, or maybe I cannot read people, you can put it on record, mga kaibigan. Sorry, Papa Jack. It's okay, Rose. You should be glad. Sorry. No, it's okay. Don't say sorry. Maybe you're not used to it. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Don't. You don't have to explain yourself. I'd like to thank you for calling my show. At least may perfect na tumawag sa akin. Papadyak naman. You don't get it, Rose. Hindi mo makuha talaga ang punto ko. Hindi makuha. Sorry, Papa Jack. Hindi ko talaga, wala akong masabi sa iyo kung ano talaga. Siguro naging mali ko dahil yung sinagot ko siya. Dahil doon sa binibintang nila sa akin na lagi gano'n. Yun lang yun, nasagot ko sila ng minsan. Baka yun yung ikinasaga ng loob nila sa akin. Sinabi nila sa anak nila na gano'n. So, at least alam natin sa nasagot ko kasi. Ayan na. After 90 minutes, it's starting to come out. So, nasumagot ka pala. 6 months ka pa lang sa bahay na yan, sumasagot ka na. Kasi diba, Papa Jack, paano hindi ko po masasagot? Siyempre, dapat sumagot ka. Perfect ka eh. Hindi ka nila pwedeng siraan. Wala silang point. See the point?
magulang, hindi na naging magulang for no reason at all. May mga pagkakataon, kahit mali ang magulang, pag magulang, you have to shut up. Kasi magulang siya. Only for a very simple reason, magulang siya. Takes time before kanila magustuhan. Family yan ng boyfriend mo eh. Diba? Kahit po ganun na yung ginagawa sa akin. I don't know. I can only imagine na kung di ka kaya sumagot, magustuhan ka kaya? Sa isang beses Nakonsensya kaya sila? Ano pa sinagot mo na? Ano sinagot mo? Dali. Baka lang Ano sinagot mo sumagot ka sa nanay? Sabi ko lang naman po sa kanila na mali yung iniisip nila sa akin. Paano Hindi po ako ganun. Paano binitawan yung pagkakasagot? Dali. Yung eksaktong tono. Na wala nga daw po akong kwenta at mga tulad ko doon na tao. Hindi, paano mo sinabi yung sagot mo? Sagot ko po. Oo. Sabi ko, huwag niyo po ako tutulad sa iba. May po. Opo. Okay, good. Tsaka maayos naman po yung pagkasabi ko sa kanya nun eh. Hindi naman po napaka-sarcastic or parang palaban po na pagsagot sa kanya. Pinapaliwanag ko lang naman po sa kanya. Naman sa akin yung sinasabi lang po niya sa akin. Sinabi ko lang po sa kanya na hindi. Huwag niyo naman po ako itutulad sa kung sino man po yung mga pagkakakilala niyo na ganito. Yun naman po pagkasabi ko eh. Sailan Ching! You can offer any help? Come over here. Papa Jack. Sailan Ching, I will take over. Papa Jack, okay lang po. No, it's okay. Po. Rose, this is TLC. This is True Love Conversations. If I have to lose my job just to give you better personality, this is not my job to give you better personality. That's your job to develop yourself. But if I can do something to improve that, I do it. Sailan Ching, if you can do a better job tonight, please do. Hindi naman better job. Ito lang yung pagkakaintindi ko. Siguro ito yung, ito yung story. Or ito yung situation. Ate Rose. Opo. Ate Rose, ano ka ba? So, siguro ganito yung gusto mong sabihin, di ba? Kasi ikaw ka lang tubig. And ito yung pagkakaintindi ko sa situation mo. So, di ba sabi mo parang ginawa mo lahat para dun sa family nung guy. Di ba? Opo. Hello. Ayun. Tapos, ang nangyari, parang iniwanan ka pa rin ng guy. Kasi ayaw ng family sa'yo. Pag ako kasi yung tatanungin mo, sa start pa lang siguro, ayaw na sa'yo ng family ng guy. Nagkataon lang na sa start, meron kang nabibigay sa kanila, so siguro habang may binibigay ka sa kanila, naisip nila na, siguro pwede nga, baka okay naman to si ate, baka pwede na to si para sa anak namin. Pero ayaw nila sa'yo Take note, ayaw nila sa'yo, sa simula pa lang ayaw nila sa'yo. Hindi lang nila sinasabi sa'yo kasi syempre, ayaw naman nilang magmukhang salbahe sa harap ng dun sa boyfriend mo, dun sa anak niya, or yung family members dun sa boyfriend mo, di ba? Ayaw nila magmukhang salbahe, harap-harapan. Kaya, pinagtsagaan ka nila. Until dumating yung point na wala ka nang mabigay, tapos, ang way na lang is hanapan ka ng butas. This is very common sa lahat ng tao yan. Magkakamali ka, di ba? So, since nahanapan ka na ng butas, nung sumagot ka, parang ginawa nila yung way para... Nung lumipat ako ng bahay, nung umalis ako dun sa kanila. So, parang dating sa akin is parang sa English meaning, parang pinupush ka nila hanggang sa bumigay ka Parang mairita ka, bumigay ka. So, nung time na yun, sinagot mo na sila kasi hindi mo na matiis, di ba? So, nung sinagot mo na sila, finally, nag-celebrate silang lahat. Yes, meron ng dahilan para pagkaisahan ka namin. Meron ng dahilan para magalit kami sa'yo kasi sumagot ka sa amin at ganyan ka nga. Parang ang darating niyan is, parang sinasabi is, lumabas din sa wakas yung tunay mong ugali. So, yun. So, parang ganun yung dating sa family. So, at least meron na silang masasabi dito kay BF mo na hiwalayan ka, iwanan ka kasi nga ganyan ka. Ay, hindi naman, ganyan lang. Parang nagpapanggap lang yan na mabait sa simula, pero yan din pala yung tunay na ugali niyan. Sumasagot pala yan, salbahe pala yan. So, ganun siguro yung nangyari sa'yo. Yun yung iniisip ko. Sa simula pa lang, ayaw na sa'yo nung family nung guy, tapos naghintay lang sila na may dumating na ganyang situation para mapag-aisan ka, tapos mapaano ka. So, ilan yung hindi mo mararamdaman yung pagpapasok mo ng bahay ayaw sa'yo? Basta sa akin. Hindi mo mararamdaman yun? Feeling